Network Entertainment. Pero dahil medyo theoretical na tong usapan na to, parang ibababa natin sa ground, ibaba natin sa actual context natin. Parang hindi pwedeng turuan mo yung bata nang hindi mo tinuturuan yung mga taong sa paligid niya. Kasi halimbawa, turuan mo yung bata ng self-control, self-regulation, pero yung role models niya around, grabe magsigawan, grabe, di ba? Parang very physical pag nag-aaway, walang conflict resolution sa bahay, even sa school. Paano ba i-handle ng teachers yung emotions namin? Pag burnout kami, everybody's a role model for children. Diba? So, hindi mo pwedeng pakialaman Everybody's lang. a lesson. Diba? Hindi mo pwedeng ituro lang sa bata nang hindi mo ini-impluwensyahan yung mga taong nakapalibot sa bata. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. Good morning, classmate. Biro lang. Hello, everyone. Fellow 22s ng The Linya Linya Show and to the millions and millions of listeners natin. Welcome back sa isang Turo-Turo episode with Teacher Sabsong Kiko and Teacher Jayton Zulueta. Sa mga nakakilala sa kanila, alam nyo na, no? Si Teacher Sab sa isang public school teacher, nag-aaral ngayon ulit on resilience para pagbalik niya dito sa Pilipinas, maturuan niya tayo niyan. Si Jayton naman for more than 2 decades, nasa isang NGO, helping out sa education sector natin. Siya ngayon ang head ng AHA Learning Center. So, yun, tuloy-tuloy tayo sa Turo-Turo series natin kung saan nakakapagkwentuhan tayo sa mga kaibigan natin sa education sector. At matuto tayo with them, no? Lalo na sila yung talagang nasa loob ng sektor ng edukasyon natin sa Pilipinas. Kumusta kayo dyan? Parang may nire-research kayo dyan. Teach Sab, Teach Jayton. Meron ba kayong homework? Classmate eh. Ay, classmate. Nagkukopyahan nata kayo Hindi, group work to. Group Group work. Pala, group Pair, work. paired work. Feel na feel ko yung pagiging teacher ko dito. Tapos may mga students ako. Na hindi nakikinig pala. Hindi Nagpe-pay attention po kami, Sir Ali. Ay, opo. Sige, ano yan, students? Ano po yung mga ipe-present nyo? May tinitignan kami about social-emotional learning. Alam mo, naririnig ko yan, Teach Shabs, kasi nakakasama ako sa board meetings ng AHA Learning Center. And ito yung laging nire-report ni Jayton, yung social and emotional learning. Kung yung ang intindi ko sa kanya, bilang nagsisit in sa mga classes diyan, ay parang tayo kasi, parang pag sinabi nating eskwela, education, turo lang, diretso lang sa mga subjects. Pero ang laki-laking epekto o salik ng ng society at saka ng pamilya, ng bahay, ng mga kaibigan mo, kung maraming nangyayari sa labas ng classroom na nakakaapekto sa pagtuto ng isang bata. Tama po ba yun? And kung ano po to, kung oral exam po to, ano pong grade ko? Pasado naman tayo. Pero teacher, can you explain yung social and emotional learning? Well, sa konteksto ng AHA kasi, si AHA Learning Center, meron siyang mga community learning centers kasama ng San Miguel Foundation. Meron kaming 4 na centers. We service 2,000 kids and parents who come into our centers, receive interventions. Kami sa education, pero meron din mga health, jobs from other NGOs na nagsasama sa community centers. And I've been doing community centers for mga 20 years na. And then, meron din kaming isang arm ng AHA Learning Centers, hindi community centers, pero teacher training po to, where we've trained mga 2,000 teachers na this year. And we have around 26,000 that take our programs. Yung pinaka malakas naming program at specialty namin ay yung pagtuturo ng mga bata kung paano magbasa at paano magbilang na medyo matanda na sila, grade 4 to 6. So maraming mga bata ngayon sa public school hindi mo na magbasa or magbilang. So we're able to do this called a method called Teaching at the Right Level na nakuha namin sa India. Yung Teaching at the Right Level, ginagrupo yung mga bata sa mga learning level nila. So kung parang 3 tayo ay hindi mo na magbasa, ako, nakabasa lang ako ng sentence. Kasama ko sa klase lahat naman hindi mo na magbasa ng sentence. Kayo,
hindi marunong magbasa ng paragraph, magkasama kayo, puro paragraph. Si Sab, matalino siya yung nagtuturo ng klase, siya nag-peer educate siguro. Pero yun, whatever level that you're in, Hindi siya sa edad. Hindi siya sa edad or sa ano. So, yun yung medyo naging very famous all over the world. Ahas is lucky to be one of the implementers here. Interesting lang, while we were doing it, and relating to social emotional learning, is yung nakita kasi namin sa mga implementations namin na hindi lang academic issue Kung ikaw ay isang bata na hindi marunong magbasa, kung na ikaw si JJ na grade 6 na, parang 6 years ka na hindi marunong magbasa, hindi mo alam na nakikita sa board. So araw-araw pumapasok ka, sinasabi mo sa sarili mo, ang tanga ko naman. Sinasabi ng mga tao, tanga mo naman. Ang tagal-tagal mo nandun pumapasok ka o wala kang maintindihan. At nung pumasok kami sa center, nakita namin na hindi lang pwede na may academic intervention ka. Kailangan may social emotional learning intervention ka kung saan tinuturuan mo yung bata paano pamumunuan yung kanyang sarili at ibang tao, at yung mga magulang niya at mga teacher, kailangan kausapin din paano siya i-handle. So yan yung kaiba na nangyari sa AHA. Yung buong sistema na yon ay empathy-informed learning system. At sinusubukan naman gawin to for a few years, no? Pero salamat pala sa pag-attend ng TED Talk ko. Medyo maganda ako nagsasalita. Pero yung ano ko lang na parang very passionate ako dito Sabi ko, umalis na kayo. Mamaya may quiz si Jayton. Sabi ko, mabawi ako sa oral Empathy-informed learning system. Dami na naming notes ni Ari. Wala kang kausap masyado Joke, maraming kausap. Pero yung ano ko lang, maraming katrabaho. So, maraming magagaling ang katrabaho. So, yung nangyari over the course of the years, yung programa namin na social emotional learning ay base kasi sa mga UNICEF material. At nakita namin, learning rin from Teacher Sab, no, na parang may mali or may hindi akma. So, baka pwede mo nga paliwanag itong Filipino SEL. Kasi nung nakita namin, nung in-adjust namin yung hindi lang ng lessons namin, pero yung messages namin, at pinasok natin yung kultura ng Pilipino, naging sobrang effective yung mga programa namin. Pero siguro, bago din yun, gusto ko lang ipaliwanag din kung ano ba yung epekto ng SEL sa isang bata, no? Kapag meron daw kasi, according to research din to and studies at Filipino studies to, yung mga batang may SEL, ano bang halimbawa ng SEL? Sige, magbigay tayo ng social-emotional learning skills. Emotional regulation. Emotional regulation. Ibig sabihin, Pwede mo i-manage mo. Pagtitimpi. ang big emotions. At minsan, adults nga, wala nito diba? Self-regulation. Sino kaya yung mga yan? Ako lang. Yung pagka masyado kang malungkot, halimbawa, paano mo dinadala yung sarili mo? Pag masyado kang galit, pag big emotions, diba? Yun yung self-regulation at nade-develop siya bata pa lang. So, pag hindi mo na-develop yun, dala mo siya hanggang pagtanda na Buisit ka wala na. yun sa'yo. Matanda ka na. Kaya madali kang maapektuhan, diba? Madali kang magalit, tapos you react in ways that are not healthy. Yan. So, yun yung isang dulot ng socio-emotional skill. Ano pang halimbawa ng socio-emotional skill? Self-awareness. Paano mo kinikilala ang sarili mo? Paano ka nagre-reflect pabalik? May naranasan ka, may ginawa ka, napag-iisipan mo ba yun in relation to who you are and what you want to become, diba, as a person? Yan, mahalaga yan. At sabi nila, Conflict resolution na kaya away tayo ng away pero marunong ba tayong magkasundo? Marunong tayo makipag-away pero hindi tayo marunong makipagkasundo. Medyo ang lungkot nun, di ba? Ayun, yun yung nangyayari pag wala kang social-emotional learning o may gap. At dahil skill siya, natututuhan siya. Pag sinabi nating skill, pwedeng matutuhan. Yung epekto nito, sabi ng research sa Philippines, kapag ang isang worker, halimbawa isang professional, merong socio-emotional learning skills, mas madali siyang ma-promote. Kasi itong hinahanap ng mga boss. Diba? Itong hinahanap ng mga pinagtatrabahuhan mo kapag ikaw ay may self-awareness, pag may kumpiyansa ka sa sarili, pag may self-regulation, mas madali kang nakikipagtrabaho sa kapwa. So dahil doon, mas kaya kang pagkatiwalaan ng kapwa mo. Dahil doon, nagkakaroon ka ng leadership skills. Dahil doon, mas madali kang umangat. Yun. So sabi nila,
yung trajectory daw ng mga taong compared sa matalino lang o mataas lang yung CV, magaling lang sa CV, pero walang socio-emotional skills, mas mabilis pa rin na po-promote o umaangat yung mga taong may socio-emotional skills. So economically, it has benefits. Even sa women and children, lalo na sa atin, sa Philippines, who develop socio-emotional, mas mabilis din silang umangat. Ganon. Compared sa pagwala, mas nabababa din sila. So mas harmful actually kung walang SES ang women and children compared to men. Yun. So may mga ganun tayong data. So ang laki-laking bagay nito, and it's something that we never, yung entry point halimbawa ng interventions ng DepEd, turo kagad, aral kagad, academic kagad. 'Di ba? But paano kung ang unang entry point mo ay socio-emotional learning skills? Huwag ka munang, hindi muna academic. Paano kung yung pagkatao muna? Paano kung formation muna? Your heart muna? Baka lumabas yung confidence ng bata, regulation ng bata, and then mas kakayanin niyang bunuin yung hinahabol niyang mga lessons. We've never tried that approach. And ito, at least sa AHA, nakikita natin na it's effective. At maraming ibang mga implementers sa UNICEF at nakita rin nila kasi kapag yung sa SEL, minsan ginagawa lang nila as a one maybe 4 sessions, may SEL ka na. Pero every age kasi, may ibang SEL skill eh. Siyempre yung conflict resolution mo ng grade 3, iba yung skills mo ng grade 10. At may mga skills na should be developed earlier. Tapos, depende sa development milestone. So, pero maganda, merong kami nakatrabaho ni Jayton na organization, yung Child Fund and Simyo Inotech. They got funding to actually create a Filipino, contextualize, a Filipino framework na socio-emotional learning. Kasi marami actually, pag tinignan mo sa website, diba? Sobrang dami. Yung Harvard, they created the website of socio-emotional learning. Ang daming frameworks. 21st century learning, kung ano-ano. Castle framework, Big Five, ganyan. Big Five. But, hindi necessarily yun Filipino values, no, or behavior. So, etong Child Fund and Simyo Inotech, they started creating. They interviewed students, they interviewed teachers, and then from that data, they created a framework which was very Filipino. So, dun sa framework na yun, 2 lang. Dun sa Castle framework, 5 So, pero ito marami. may 2 major major Sangay. groups ng skills. Yung pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao. So, the self and others, yun lang. At very Pinoy siya kung titignan mo kasi ganun talaga tayo, di ba? How yung tayo relational tayong Pinoy. Collectivist society tayo. Meaning, mahalaga sa pagkabuo ng pagkatao natin, ang relasyon natin sa kapwa. Dahil yung main core value nga natin ay kapwa. Yun, kinukwento ni Jayton kanina before we started. Sige nga, ikukwento mo nga kung ano yung kapwa for us. Well, yung kanina kasi, nung pinag-aaralan namin to, kailangan pag-aralan yung sikliya ng Pilipino. Napakagandang libro. Sino nagsulat ulit? I'm blanking on the name, hanapin ko. Founder si Virgilio Enriquez. There you go, si Dr. Enriquez. At yung konsepto na pinag-usapan namin kanina, na iba daw yung saya at ligaya. Yung saya, external, yung ligaya, internal. At iniisip ng mga tao, pag ligaya ba, is it a deeper sense of happiness? But ligaya is only achieved in the context of kapwa. Na ikaw, you are the happiest when you are in relation with others and the fulfillment of others' needs aside from your own. Napaka-Pilipino na pag pumunta ka sa barangay, 'di ba? Para saan ka nagtatrabaho? Para sa pamilya ko. Kailan ka pinakamasaya para sa iba? And that's uniquely Filipino. So when you teach yung values or SEL, and we've been doing this for years, na mali. We were teaching it based on a culture very foreign to us. And nung tinignan namin yung culture ng Pilipino, maari palang ituro kung ano nandun, hindi lang para makarelate, pero as a way of saying also that actually, it is so natural for us to help. It's so natural us to be in community with each other. And we just have to keep enhancing and studying that. It's one of the best
values of, it's a core value of being Filipino, yung kapwa na yung pagdurusa mo, pagdurusa ko yung ligaya mo, ligaya ko. Kaya nga sa atin, sabi nila, 'di ba, ang I love you, hindi yung ako mahal ka. Pero mahal kita. Yung salitang kita, nandun mo kikitaan ng kapwa na hindi tayo magkahiwalay. Pero kita, magkasama tayo dun sa pagmamahal. Wow! Bakit love na tayo? Grabe, no? Mahal kita. Tsaka pagka ginumble mo yung kita, akit yun eh. Kailangan may pag-aakit para magmahal. Hindi, na lang. Pag ginumble mo rin, itak. Itak na ko, lagot, mag-ano na to. Away na to. Parang nakakasakit din ng puso minsan diba? Iba-ibang levels. Iba-ibang pagmamahal. levels. Malaking bagay rin yung ginawa ng Simeonetic na ginawa nilang dalawa, pagpapakatao at pakikipagkapwa-tao. Kasi nung dati nga ang dami, at minsan, yung pinakanihirapan ako dati ituro, yung sa self-awareness. Kasi nga, parang they were thinking, parang nahihiya ako, may konsepto na ganun na, hindi naman ako dapat, parang ayoko masyadong isipin yung sarili ko, lagi. It's always in relation to someone else eh. So, nung sinimplify siya, yung nasa baba ng pagpapakatao, pagkikilala sa sarili, pagiging responsable, pamamahala, pagsisikap, naging very clear sa amin kung ano yung lesson at naging clear rin sa amin yung mga example na hindi mo kailangan isipin to ng malayo. Tingnan mo yung mga pamilya mo, yung best day mo actually is madalas an SEL skill. Pero parang laging sinasabi na ng Psikolohiyang Pilipino or ng research about values na ang values neutral Kasi minsan pag sumusobra, parang siyang pag denial up mo, nagiging weakness, nagiging mali din siya pag sobra. Pag denial down mo naman. So, kailangan may balance din ng pag-apply ng values, no? At mahalaga na angkinin natin kung ano yung sa atin in terms of social-emotional learning skills. Kasi minsan, at dahil nga meron, 'di ba, na-occupy din tayo ng ibang bansa For many years, Westerners would study us, our values, and how they would define those values as negative. Minsan, negative. Halimbawa, bahala na. Bahala na, they defined it as fatalistic resignation, na parang bahala na. Parang bumigay na. Pero merong isang research na pinag-aralan yung bahala na at kinakwento nila na nung pandemya, Filipino nurses would say bahala na kapag binigay nila lahat. Surrender. Binigay nila lahat tapos umaasa lang sila sa isang divine power na parang, I gave everything but I hope in you na bahala na. So dun yun, okay na, binigay ko na, bahala na. So it's us, it's parang action with hope. Hindi siya fatalistic resignation. So if we define it according to how the Westerners look at us, pag yun yung inangkin natin, then we would look at things differently, di ba? But if we look at ourselves and how we use bahala na, it's really bathala na. Bathala is God, di ba? Divine. So, ang ganda-ganda niyang tignan. Pero baka kailangan natin balikan yung kung paano siya sa atin to decolonize certain values and skills na we actually practice, no? Kasi it might be negative in their eyes, but for us, it's a strength. Yung hiya daw natin, yung hindi tayo makadiretso. Di ba pag nagsasalita tayo parang paligoy-ligoy. Pero that comes because of empathy, our empathy, na ayaw natin na masaktan yung kabila. Kaya paligoy-ligoy tayo kasi nakikisama tayo at nakikiramdam. Is that a bad thing? But, di ba? But if you dial it up too much, it can be. Diba? Yung ganun siya. So, wait, it's our strength as well that we empathize a lot. Utang na loob. Utang na loob. But in a globalized world, again, parang nako-question na yan, di ba? May mga bata na, bakit natin aalagaan yung magulang natin pagkatanda nila? Ano naman nila, tungkulin naman nilang alagaan tayo, di ba? So may ganun ng thinking, which is actually very Western. Pero nahaluan na tayo. So baka nga magandang pag-usapan, how do we redefine values in a globalized world? Di ba? Yes, pwede naman magbago, but what's the best version of ourselves coming out from these discussions? Parang ganun. Actually, the best thing to do, kasi yung nangyayari madalas, is merong parang magandang
practice or school of thought. Tapos sasabihin natin, kailangan mangyari sa lahat ng mga lugar to. Pero yung paging archipelago ng Pilipinas, paging rich sa culture, is super important to figure out when you co-create. Yung pagpapakatao, pakikipagkapwa-tao sa Cebu ay iba. Siyempre naman sa Zamboanga, iba na. And the nuances in language, yun yung gusto ko nga pag-aralan eh. Kaya yung tanong ko sa mga implementers doon, meron ba kayong mga cultural na sinasabi pag tinuturuan yung mga anak ninyo na pwede natin ilagay sa framework na to? Kasi para siyang kanta eh. Gusto kong parang tagos sa puso. At hindi siya tagos ng puso kung hindi tayo makikinig muna sa bawat sulok ng Pilipinas. At i-figure out kung ano ba talaga, what makes that place great. Ano yung mga traditions nila na ano. Kasi madalas yung kinainisan ko, pagkausap ko yung mga taga-Harvard or mga taga-Stanford na nag-abroad, tapos pagbalik, alam na lahat, diba? Makinig na naman kayo dito sa baba. Kasi wala kayong alam eh. Theory lang yung ginagawa mo eh. Nag-consult na ba kayo? Hindi. Kasi bakit? Ngayon, na-study ko na to eh. Ikaw lang nag-study nun eh. Diba? Hindi, sa ibang bansa. Pumunta ka naman dito. Makiintindi ka. Kasi yung nakita talaga natin over the course of the last couple of years, hindi static kasi Pilipinas eh. Dahil hinahaluan na nga tayo, may mga bagay na okay na mag-globalize, may mga bagay na nawawala na maganda. At sa Pilipino, hinahayaan natin ibigay ang ating kultura sa iba. Kasi meron tayong ganun. Ako nga, pag may nakita kong puti, minsan, yun talaga titingnan ko. Minsan, tinitingnan ko anong reaction niya. Meron tayong colonizing kahit na sobrang progressive ako. Na mas magaling sila Mas kaysa magaling sa atin. sila, makikinig ako. Mas superior sila, parang ganyan. Ikaw, nag-work ka ng IP. Ang dami mong matutunan sa IP. Na sana sabi mo, dapat ito yung tinuturo sa school. At yun yung pag-usapan namin. May kausap ako yung nagtayo ng Cartwheel Foundation, si Dr. Gina Alfonso. And Galing nagkaroon nun. sila ng pag-aaral na tinignan nila yung what cuts across the values of our IPs, ang mga katutubo natin. Alam mo yung top 1 na lumabas dun sa common value nila? Reverence. Pamimitagan. Ganda, no? Reverence. Wow. Grabe, parang hindi ko nga ako, hula ko, community, family. Hindi. Reverence, ibig sabihin, I acknowledge the divine in your story, in you, in my environment, in the soil, in air, I recognize, diba, may reverence doon sa experiences natin. Grabe. At kung titingnan mo yung mga katutubo natin, sila yung hindi halos na haluan ng, diba, parang na-maintain yun, parang tas yun yung kung de-define natin pagka-Pilipino natin according to our katutubo values, reverence, ang ganda. Ganda. Kaya din pala sa atin mahalaga yung spiritualidad. Diba? Na kung titignan mo sa research ngayon, bakit daw hindi tayo mahilig pumunta sa psychiatrist or psychologist? Dahil dun sa idea ng kapwa na kasi ang pinupuntahan natin pamilya, kaibigan, at clergy. Mga pare, mga madre. Kaya ako tutuusin, kailangan natin paigtingin yung counseling part, yung formation part ng ating mga religious, di ba? Ang ating priests and nuns. Kasi nagiging sila. Exactly. Nagiging silang puntahan. Parang yan ang therapy natin. At kung wala silang social-emotional skills, so babalik ako ng social, kung wala silang, vulnerable din sila. Kaya nagkakaroon ng abuse. Kaya nagkakaroon ng, di ba? So babalik ako nung, maybe... Maghanda lang sila ng homily na maayos. Magsulat muna kayo. Hindi yung parang stream of consciousness. Pag-isipan nyo muna. Paghandaan nyo naman. Parang vlog eh. Oo. Pero yun, ang laki, di ba? Ang laki ng usapin na nagsimula tayo sa social-emotional learning. Pero kabit nito yung psikolohiyang Pilipino at ang ating mga pagpapahalaga, ating values. Ganyan. And what's really important, how do we define it for ourselves? Pwede kasi yan yung maging soul ng bansa eh. Kasi yan yung next generation ng mga Pilipino. Kung ano natutunan mo o man. Ako, galing ako Ateneo na sobra kaming dami naming opportunities, ikaw rin, diba? Pero hindi ko naramdaman yung sense of Filipino. Hindi siya tumagos. At hindi kami nag-SEL din.
naramdaman ko na nung pagtanda ko, ang dami kong pinag-aralan na sabi ko, sana nung ako ay bata pa, nakuha tong mga skills na to. Binabayaran ko nga nung matanda na ako, mga seminars na feeling ko, conflict resolution, dapat nung bata pa ako natuto nito. At feeling ko yung pag-champion nito, pag-iisip ko ng pinakamaganda at culturally appropriate, pag naayos natin to, there's at least one of the many things that we can do to make the next generation better. To get all these opportunities to learn things that will make them better, not just managing themselves, but even leading other people too, diba? Pero dahil medyo theoretical na tong usapan na to, parang ibababa natin sa ground. Ibaba natin sa actual context natin. Parang hindi pwedeng turuan mo yung bata nang hindi mo tinuturuan yung mga taong sa paligid niya. Kasi halimbawa, turuan mo yung bata ng self-control, self-regulation, pero yung role models niya around, grabe magsigawan, grabe, di ba? Parang very physical pag nag-aaway, walang conflict resolution sa bahay, even sa school. Paano ba i-handle ng teachers yung emotions namin? Pag burnout kami, everybody's a role model for children. Diba? So, hindi mo pwedeng pakialaman Everybody's lang. a lesson. Diba? Hindi mo pwedeng ituro lang sa bata nang hindi mo ini-impluwensyahan yung mga taong nakapalibot sa bata. So, kung talagang sisimulan mo magturo ng social-emotional learning, kailangan pasukin mo ang pamilya. Kailangan pasukin mo ang paaralan. Diba? So, paano natin sisimulan simbahan? Yung usapin, pinag-usapan natin to nung isang araw, diba, na ang mga bata sa simbahan, whatever faith, dadaan yung milestone development nila, key milestone development sila sa simbahan. Binyag. Isipin mo kung may parenting program para sa mga magulang ng ibibinyagan. Matututunan nila alagaan yung bata from an early age, di ba? Tapos pagdating ng First Holy Communion, grade 1 yan, 6 years old, key milestone yan. Meron ka ulit parenting program by the church, teaching about social-emotional learning fit for grade 1, for grade 6 years old. Kumpil, 12 years old, adolescent, diba? Parang meron ka ulit parenting program that teaches parents how to take care, how to talk, para ma-develop yung social-emotional learning ng isang 12-year-old. Man, ang laking bagay na nun. Diba? Ako, yun yung iniisip ko, parang sa isang practical na paraan, paano ba natin sisimulan na ituro siya? Kasi, okay, alam natin maganda siya. Okay, pwede natin pag-discuss to. Pero, paano simulan? So, sa AHA, baka maganda ikwento mo, Jayton, kung paano nyo sinisimulan ituro sa systems, diba? Sa family, ecological system ng bata, yung SEL. Yung mahirap kasi, alam mo, kumbaga pagkausap namin yung mga magulang, yung first lesson na lagi kong pinapush is, nagpapalaki ka ng bata base kung paano ka pinalaki. At madalas, base to kung ano ang hindi mo nakuha, yun yung bibigay mo. Anong masamang trato sa'yo, hindi mo gagawin. At universal to, mayaman ka man o mahirap. Pero yung nahihirapan ako, at hindi pa namin na-figure out to ng mabuti, we have interventions that are good, is yung sinasabi ni Sab, na kailangan kasi may vulnerability at humility yung mga adult caregivers, teachers at parents, at school heads, at NGO leaders, na isipin na sila ay role model muna. Pag-isipan yung struggle ng mga tinuturo natin sa mga bata na paano nga maging mabait kung nagkakagulo na yung utak mo. And when you understand that struggle, I think the lessons will become more real and more practical rather than magtuturo ka ng bagay na ganito kayo dapat. Pero hindi mo tinuturo paano mahirap. Minsan mahirap gawin to. Ito yung nangyari sa akin. May konting ganun na honestly nakikita ko sa mga Christian group. Di ako Christian na, Katoliko. Nagsisimba pa rin ako. Shout out sa mama ko na hindi naman nakikinig dito. Yung ano lang. Kailangan mo ba ng social-emotional? Kailangan ng social-emotional self-regularization. Emotional regulation. Regularization. Kailangan mo rin yun minsan. Pero yun lang, parang hindi ko rin naman yung humility kasi, na niintindi mo na hindi ito dapat mo gawin. Pero ako, this is hard also for me. And I'm trying to learn and figure out so you can make a connection. Nakikita ko yun sa Christian groups. At
yung developmental milestones na yun, mas intense sila kasi yung tingin nila, the church goes with you at every step. And there's a vulnerability with the leaders that I don't see in the Catholic Church or even in our schools na I think might be a good start. Merong dalawang ways to teach socio-emotional learning. One is to directly teach it. As in, meron kayong modules sa AHA, di ba? Na Ayun yung direktang tanong mo, oo. tinuturo. Di ko gets eh. Hindi, May learning loss ako eh. O, sagutin mo na lang. Alam mo na yung sagot eh. O, tama, May tama. dalawang ways, di ba? Oo. One is direct teaching. May modules ka on certain socio-emotional skills, kuwari self-awareness. Tinuturo siya ng directly. Oo. Ano yung strategies? And then second strategy naman, the second way to teach it is to integrate it. Yes. In teaching Yes. reading. Halimbawa, habang nagtuturo ka ng reading, yung stories ba na kinukwento mo sa mga bata can show an example of self-regulation. Or kung yung of teacher nagtatanong, confidence. the way they ask questions. Yes. And how I treat children while I'm in class, 'di ba? So how do I encourage you to look for solutions? Parte rin yun. Na hindi ko direktang sinasabi sa yung solusyon, pero pinapaisip kita. That also builds your social-emotional learning. So there are many strategies actually. Ang question lang naman parang ano yung babagay sa konteksto o ginagalawan nyo. If you're a teacher listening, parang how do you really, sa classroom management mo, do you actually tackle social-emotional learning? May kumustahan ka ba? Kasi it builds also mental health, at alam natin maraming bata na may problema ngayon sa mental health. So kung marunong siya mag-self-regulation, that's a start already na kaya mong i-handle yung big emotions mo. So hindi ka na overwhelmed, 'di ba? I mean, pwede ka pa rin ma-overwhelm, but you have strategies to manage it. Ganon. Yun naman siya. And halimbawa, sige, bigyan ko ng example na meron kaming grade 3 student noon na after pandemic, takot siyang pumasok. Hindi dahil sa nabubuli siya, kung hindi, every time meron siyang hindi alam, takot siyang mapagalitan. Kasi nung pandemya, lagi siyang pinapagalitan ng nanay niya kapag hindi niya alam yung sagot. So anong kailangan niya? Reading intervention? Math intervention? O socio-emotional learning? So tinatakbuhan niya kami pagka math and ayaw niya matuto ng math, ayaw niya matuto ng reading. Pero nung nag-start kami, okay, confidence yung issue. Build natin yun. That's when she started paying attention to nawala yung fear and kaya namin ibalik na ulit siya sa classroom. Ganun siya kahalaga. Minsan it's not about naapektuhan yung learning because walang socio-emotional skill. So ako, maybe let's try looking at this in a different way. Yung reading problem, yung, 'di ba, learning problem in this way. The thing that we do very simply is we try to make sure that yung mga teachers na nagtuturo ng mga bata na left behind, na hindi nila sabihin na mahina o bobo. Simple. So a best social-emotional class is it's integrated into the teacher's vocabulary, yung the way that they look and listen, even sometimes the tone of the voice. And madalas lang naman it's a call for, I think, the true essence of the teacher and compassion. So minsan yung nagiging problema namin na ina-unlock lang naman talaga namin is hindi isipin na separate class yung SEL, but it's something that they do on their best day. They're an SEL teacher. They're compassionate, they're giving, they're talking and coaching. So in most cases, it's just bring out what's already there. And naituturo nga siya. So kung galit ka, Ali, what do you do? Ano bang strategy that helps you? Gumagawa siya ng t-shirt. Gumagawa siya. Mas tinutuon mo, dinadivert mo yung attention mo. Pwede yun, di ba? So, once you name that behavior, mas naalala mo siyang gawin next time. So, as a teacher, I can help you reflect, di ba? Anong ginawa mo? Anong nakatulong sa'yo? So, I'm not telling you, but ano na yung ginagawa mo that helps you? And then maybe from is it healthy? If it's healthy, maybe you could do it again next time. If it's not, maybe we can find another way. Can you count 1 to 10? Does that help you? Can you draw? Can you write? Diba? Can you walk around? So that's how we can also help kids to, even as an adult, diba? Tayo, pag nasa stress ka, what do you do? Nagwawala ka, nagtatantrum ka pa rin ba? May mga ganon. Diba? Nagiging harsh ka ba sa mga kaopisina mo? Nagtataray ka ba? How do you prevent that? So, that's part of social-emotional learning.
Ganon. Yun. So, Nako, naabot na naman tayo. No? Pero grabe tong ano na to. Ako, nakikita ng mga nanonood, nakikinig ako sa inyo kasi ang dami kong napipick up dito and ang dami ko pa sanang gustong sabihin. Medyo inabot lang tayo. Andiyan na kaya. Okay, yun. So, parang sa akin lang ang ganda nitong ginagawa ng AHA na itong ano bang tawag sa SEL? Itong ano ba siya? Parang mode ba siya of teaching? Anong tawag sa kanya? It can be a class, it can be a strategy. A class, this class or strategy. it's a skill. It's a skill itong also. skill na to. Klarong kay dapat nating ina-apply sa sa mga classroom natin. And ang ganda na ginagawa siya ni Jayton at ng AHA and some other organizations. And ang gustong-gusto ko talaga na na may konteksto siya ng buhay sa Pilipinas at ng mga Pilipino. Na oo, natuto na tayo kung paano sa mga nanakop sa atin, kung paano magturo, paano matuto, paano ang education. Pero panahon na dapat i-apply natin yung sa sarili natin. Kaya yung IPs, paano nga ba natututo ang mga IPs? Ano yung mga values nila that we can adapt, no? So parang dapat makumbine yung mga yun at kunin yung mga bagay sa atin na tamang gawin and then let go dun sa mga iba na yun. And then maximize yung teaching and yung paano natututo yung mga Pilipino. And ultimately, sabi mo kanina, Jayton, parang soul of our country na no? Dito namang gagaling kung sino ba talaga tayo and paano tayo mabubuhay bilang mga Pilipino sa Pilipinas. Paano natin i-govern yung nation natin. Paano natin i-develop yung culture natin. Dito manggagaling So, wow, grabe. Sa mga nanonood, sana nakapag-notes kayo. Parang crash course to, parang TED Talk nilang dalawa. Ang dami kong natutuhan. Sa tagal kong sumasama sa AHA board, parang dito naging super comprehensive yung learning ko about social and emotional learning plus yung yung empathy-informed learning system, yung TARL, yung values na self-regulation, self-awareness, conflict resolution. Ang dami ko notes. Grabe. So, feeling ko lahat ng nanood, siksik to, And, yun, gusto ko na magpasalamat kay Teach Shabs at kay Teacher Jayton sa lecture natin today, And, ang ganda kasi may mga examples pa tayong narinig para mas maintindihan natin. So, yun. Salamat, guys. Meron ba kami any last na kayo? Hindi na, ako na. Ikaw na. AHA Learning Center, maraming salamat. Kapartner din ng Linya Linya. Guide din namin yan sa mga ginagawa namin. Mas nararamdaman ko na mas natutulungan kami ng AHA kaysa tumutulungan Linya sa AHA. Kaya maraming salamat kina Jayton at sa lahat ng ginagawa nila. Kay Teacher Sabs na nagtuturo sa public school ngayon, nag-aaral abroad, pero pagkabalik niya dito, a-apply niya rin yan. So, ang ganda na yung sinasabi ni Jayton kanina na, may mga nag-aaral abroad pero hindi nila alam yung yung totoong nangyayari dito. I think parehong nakikita ni Teach Shabs at nararanasan niya para pagbalik niya dito, na-apply natin. So, excited ako sa mga magagawa pa ng AHA at ni Teach Shabs at ng mga nakikinig, sana na napakinggan nyo to. Sa mga teachers na nandyan, pwede naman nila i-apply to on their own. Diba? Sabi nyo nga, yung iba-ibang ways of teaching it. Ikaw mismo, kung na-apply mo na yun, how you respond to students, ang dami nang pwedeng masimulan. Ako rin mismo dito, yung teaching naman, hindi naman siya for students lang. Diba? It's for our team. Paano mo ba yan ina-apply? So, yun lang. Maraming salamat. Kinapos tayong konti oras pero sulit ang oras. Ito ulit ang Turo-Turo with Teach Shabs and Teach Jayton sa The Linya Linya Show. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayong lahat. Class dismissed. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.